Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo, magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan nyo na po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, si Senator Soto mga tambay ay nagsalita na po. At syempre po, kinundinan niya po ang ginawa pong pagsampa po ng reklamo sa Korte Suprema nito pong grupo nila Topacio mga tambay. Ayon po kay Soto, tinawag po niya ito na publicity stunt ang indirect contempt na ginawa po sa kanya o yung pinitisyon po sa kanya ni Atty. Topacio. Ito po ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Umpisa na po natin. Tinawag na nuisance at publicity stunt lang ni Senate President Tito Soto ang petisyong inihaing indirect contempt petition laban sa kanya kaugnay ng kanyang mga pahayag sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, protektado ng freedom of speech ang kanyang mga opinyon. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Tinawag ni Senate President Vicente Tito Soto III na isang publicity stunt ang inihain na petition for indirect contempt laban sa kanya ng ilang abogado sa Korte Suprema. Ayon sa isang petitioners na si Atty. Ferdinand Topacio, inihain nila ang nasabing petisyon dahil sa pagbatikos nito sa ruling ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa saligang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Anya sumobra umano ang Pangulo ng Senado sa kanyang mga naging pahayag. Kaya nga co-equal eh. Hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung galangin. Tayo, parang bata tayo eh. Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, nagdadabog tayo, napipikon tayo. Hindi po dapat ganon ang Senate President. Pero sa inilabas na pahayag ni SP Soto, tahasan niyang sinabi na walang sapat na batayan ang naturang petisyon. Anya ang simpleng pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon o pagbatikos sa desisyon ng korte ay hindi maituturing na indirect contempt at dapat bilang abogado, alam daw dapat yon ni Atty. Topacio. Pagdidiin pa ni Soto, malinaw sa Rule 71 ng Rules of Court na ang indirect contempt ay tumutukoy lamang sa aktwal na humahadlang o nagpapababa sa administrasyon ng hustisya. Dagdag pa ni SP Soto, ang kanyang mga pahayag ay protektado ng freedom of speech sa ilalim ng Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. Formal daw siyang tutugon sa petisyon sa sandaling hilingin ito ng Korte Suprema. Ayon kay Topacio, sakaling mapatunayang guilty sa indirect contempt, ay posibleng magmulta ng 30,000 o 6 na buwan na pagkakakulong ang akusado. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Di po ba mga kababayan, nangyari na nga po, di po ba? Ano yung sinasabi ni Tito Soto? Pinangunahan mo na nga at gusto mo na nga mag-charter change. Hindi po ba? Pinangunahan mo na Talagang hindi mo direkta na hindi mo nagustuhan ang ginawang desisyon ng Korte Suprema. Hindi po ba? Dahil nga gusto mo nang baguhin ang saligang batas, lalong-lalo yung 1987 Constitution. Hindi ba? Gustong-gusto mo na. Dahil nga po, hindi mo nagustuhan ang desisyon ng Korte Suprema at nahihinaan ka sa Korte Suprema, sa mga justices. Di ba? Nahihinaan ka na mas magaling ka pa at mas matalino. Hindi po ba pambabastos yun? Ngayon, ikakabit mo yung freedom of expression, freedom of speech, kalayaan. Bakit pagka mga vlogger? Contempt. Mga vlogger pag nagsasalita, contempt, kakasuhan pa ng libel. Hindi po ba? Pagka mga vlogger, pero pagka mga senador, mga kabayan, exempted. Pero pagka mga vlogger ang nagsasabi na mga pinaggagawa po nila at hindi nakikita ng taong bayan ang mga pera na hinahawakan nila na galing sa ating buwis. At tinanong at kinundina mo sila. Antimano, libel, contempt. Pagka nahandyan ka sa Senado, nahandyan ka sa House of Representatives, iko-contempt ka na nila. Hindi po ba? Unbelievable. Ang tanong, mga kabayan, nasa history pala nila. Dahil according dito kay
kay Attorney Harold Respicio, kay Attorney Respicio, kay Harold. According po sa kanya, ganun din po pala ang lolo nito. Ang lolo po pala ni Tito Soto, ni tinatawag po na ni Wambol, ay parehas din po pala niya. Ganun din po pala ang lolo nito. Ang lolo niya po, na naging senador din po, mga kabayan, ay nahatulan din po, convicted po ng indirect contempt ang lolo niya nung panahon po na ito ay senador. Ganon din po ang ginawa po na kinwestiyon po ang mga desisyon sa Korte Suprema, sa Supreme Court. Ito po ang ayon po kay Attorney Harold Respicio. Ayan po ang kanyang pinost sa kanyang social media. Ayan po ang sabi ni Attorney Harold. Lolo ni Soto convicted sa indirect contempt. Ayan mga tambay. Ano po sabi? Noong 1949, lolo niya ay senador din at doon indirect contempt. Same case at convicted siya. Ang ginawa ng lolo niya doon at pareho din sa ginawa ngayon dito. Mga kabayan, ang ginawa niya dito. Parehas din daw po. Kung ano po ang ginawa ng lolo, ganon din po ang ginawa na kundinahin at bastusin ang Korte Suprema. Mga kabayan, nung panahon po ng 1949, ang lolo po ni Senator Soto na tinatawag pong mahilig daw po sa Pepsi. The same, nung 1949 ay nahatulan din po ng Korte Suprema na convicted po, mga kabayan, sa indirect contempt ang lolo niya. Mga kabayan, hindi po ba ang lolo yata niya ay naging taga Cebu? I think taga Cebu po ang Soto noong mga panahon na yon. Hindi po ba? Kaya hindi po pala, may pagmamanahan naman po pala, mga kabayan. Nasa history naman po pala nila yon. Nasa history po pala nila na mas matatalino pa sila sa mga justices natin. Ito pong lahi ng Soto. Nasa lahi po pala nila, umano, na mas mahusay at mas magagaling pala sila sa mga korte sa ating mga justices. Mga kabayan. Kaya dito po mga kabayan, hindi po si Soto ang makapagdidesisyon sa ginawa niya. Tanging Korte Suprema po ang magdidesisyon kung ang ginawa niya ay sinasabing parte ng freedom of expression at freedom of speech. Siya po ay politiko. Politiko po siya. At lahat ng sasabihin niya, lalong-lalo po sa mga kabataan, ay ang tingin po rito ay tama ang sinasabi niya na mahina ang Korte Suprema at siya ang pinakamagaling at mahusay, lalong-lalo sa mga desisyon na dapat gawin sa Korte Suprema. Hindi po ba? Dahil senador ka, Senate President ka, lahat ng bibitawan mo salita ay paniniwalaan yan ng mga followers mo, ng mga maniniwala sa'yo. Hindi po ba? Tapos ngayon, bigla kang sasandal sa freedom of expression at freedom of speech pagkatapos mong maliitin at gawin mong mahina ang mga justices ng Korte Suprema. Mga kababayan, kaya sana po, dahil ito po pala ay nasa lahi po pala nila na talagang binabastos ang Korte Suprema dahil magmula sa lolo hanggang sa apo, mga kababayan, ay isa pala ang kanilang pinatunguhan, lalong-lalo po sa pag-question sa Korte Suprema. Magmula sa lolo hanggang sa apo. Kaya lang ang tanong, yung lolo kaya ay mahilig din kaya sa Pepsi? Umano? Nagtatanong lang po. Mahilig din kaya sa Pepsi umano, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang sinasabi po ni Tito Soto, mga kababayan, at pinasisinungalingan niya po ang sinasabi po ni Atty. Topacio at ang grupo po ni Atty. Topacio at tinawag niya pang publicity stunt lamang ang ginawa ng mga abogado. Malalaman po yan, sasagot ka di ba? Pasasagutin ka ng Korte Suprema. Tito Soto, doon ka ngayon magsalita at sagutin mo lahat ang Korte Suprema. At sila ang magdidesisyon sa lahat ng nilabas ng iyong bibig. Ang tanong, susunod ka ba sa yapak ng iyong lolo? Mga kababayan, lalong-lalo po kung ang Korte Suprema ay hindi natatakot sa Senado at hindi natatakot
sa administrasyon. Kung hindi po natatakot sa kanila ang Korte Suprema, baka sumunod ka umano sa yapak ng lolo mo. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, si Tito Soto, mga kababayan, na may history pala, lalong-lalo po sa ginagawa po, questionin at bastusin umano ang Korte Suprema. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nagko-komento, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you po sa nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada. Eric Hershon ng Canada. At kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Siena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po, mga kabayan, sa inyo po mga tulong at biyaya at pinagkakaloob. Shoutout po at ingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po, mga kabayan, at God bless po sa inyo lahat. Ingat po tayo. Bye-bye.